Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay panoorin nyo ng buo ito po nga vlog ko po ngayon tungkol dito sa Ford Everest na pinagsamantalahan ng daga. Pero hindi lamang pala daga ang nagsamantala dito. Maging yung mekaniko na huling gumawa nito, ayon sa aming pag-iimbestiga, dahil nga napaandar na namin itong Ford Everest na ito, ay malamang siya ay nagsamantala din. Dahil meron siyang sinabi doon sa may-ari nito na pinalitan niya na hindi naman totoong napalitan. Mahal din po yung pyesa na yon. At habang ginagawa po namin itong Ford Everest na ito, ay doon namin nalaman kung paano namin nasasabi ngayon na yung mekanikong huling gumawa nito ay nagsamantala. Kasi kung hindi niya sinadyang magsamantala dito sa Ford Everest na ito, at masasabi nating pagkakamali lang, may kaloko po talaga itong mekaniko na ito. At ang importante dito mga kapatid sa vlog ko po na ito, yung naging problema nitong Ford Everest na ito ay pwede ring maging problema ng mga sasakyan nyo kahit hindi yan Ford. Kahit na iyan ay Toyota, Mitsubishi, Isuzu at kung ano-ano pa mga diesel engine na naka-common rail ay pwede pong maging problema itong nangyari sa Ford Everest na ito. At kung paano namin to isa-isang ipinakita dito sa video na ito, yung diskarte at techniques hanggang sa ito ay mapaandar namin, ito po sana ang panoorin nyo. Tinanggal muna namin yung mga fuel lines na papunta sa injectors para pasingawin yung natitirang tubig doon sa common rail at maging doon sa return hose. Kaso doon kasi high pressure pump doon no? Sana na lang yan, sa mga fuel line na lang. Tingin na rin pala ito. Kuha tayo malakas na baterya. Nagpalit muna kami ng malakas na baterya dahil nga paulit-ulit naming iriredondo ang makina po nito. Yung nakikita nyo pong lumalabas na yan sa hose ay tubig pa, kaya po siya parang gatas at namumuti. Ano lang, wag mong pahabain masyado para kasi tubig pa rin. Sige. 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 Tubig pa rin, no? Sige. Maubos yung nasa loob ng ano eh. Kaya pahinga mo muna. Kasi baka may starter. Yung starter baka mag-overheat. Kung hinigop man ng pump yung tubig sa tangke, ibig sabihin sobrang dami sobrang dami, puro tubig talaga na ilabas na. Oo. Kung halimbawa nagpakarga lang sa gasolinahan, ang estimate ko 1 litro na kasi meron pa tang laman yung tangke, di ba? 1 litro ang tubig. Mahigit pa. Oo. O kasi yung laman pa nitong linya. Hindi kaya sinabutahe lang si Doc nito kasi nakausap ko siya kanina. Galing daw to doon sa talyer niya Bulacan. Ayun nga daw yung nag-ano nito na calibrate. Tapos yun nga hindi na umandar. Tapos dinala na dito sa sa Kainta. Sobrang dami ng tubig. Siguro yan, kasi yung nasa tangke pa lang yun nandun. Kung ibubuhos din, mga kalahati siguro dun sa 20 liters na yun. Yung natira pa sa tangke kanina, tinapong ko puro tubig. Siguro may mga 2 litro. Marami talaga. So hindi lang pala 2 litro. Hindi. Marami talaga. Yung sa tangke kanina ang tira, halos puro tubig na. Oo. Hindi Siguro mga nasa 3 litro pa yung binot namin ni Glenn papunta. Tinapong ko na lang doon kasi wala naman diesel na So yung kanina kasi na nakuha natin yung sa bottled mineral water. Yun lang yung pinasirit namin dito sa sa fuel filter, yung sa canister. So ngayon yung sa linya, pati dito sa pump, sa common rail, saka yung mga tubo niyan. Tapos yun nga tinapon mo galing sa tangke. Ilan yun galing sa tangke? May mga 3 litro pa yun. 3 litro. Puro tubig talaga. Sabi O ngayon, i-start mo ulit, medyo napahinga na yan. So ito kailangan talaga mawala yung tubig na yan kasi hindi talaga i-start Sige. Dito, sige. Meron pa rin Maya-maya naman. Pahinga muna, pahinga. Kasi haba niyan itong fuel line na yan. Haba niyan. Hindi pa tayo kakabawas kasi yung nilalabas nitong common rail, kitang-kita mo naman, stainless na stainless, parang gin Dulo, bula. Oo, tubig na tubig pati dito sa return
Hindi lang natin pwedeng dire-diretsuhin yung start. Baka naman madamage yung ano. Sa ano na yan, pag lumabas ng error Starter. doon sa starter, wala na yan, hindi ko na ma-start. Hindi mo na may start yan pag mainit na. Ino-overtime namin kasi katatawag lang ni Dr. Ray. Nagtataka nga siya, hindi naman daw siya nabaha. Tapos sinabi rin niya sa akin, doon pala siya nagkarga sa Bulacan. Di malayo sa ano. Oo. Kaso sobrang dami naman nung ano. Kaya di ba kagabi yung una kong video, sabi ko parang sinabuta yung... Oo nga Pero alam mo Doms, kaya lang kasi doktor si Sir Ray, no? Hindi naman to bibili ng paihi Meron kasi yung mga diesel na paihi, para dumami yung laman ng container, inahaluan ng tubig. Galing sa truck. May nabiktima na yan na ginawa namin dito, biktima ng paihi Pero siya hindi, talagang sabi niya sa gas station siya nagkarga. Ngayon, dito sa Cainta, meron siyang kinargahan dyan, pero hindi daw lumulubog yung lugar na yon. Yun lang ang problema kasi sa dyan sa Marcos sa Imelda halos lahat naman lumulubog dyan wala naman ano dyan wala nakakaligtas dyan pagka baha talaga. 2 weeks ago pag sinabing 2 weeks ago, kailan lang yung bagyo di ba? Kailan lang yung malalakas na ulan baka doon nanggaling, baka doon nagka-problema. So yan, habang pinagpapahinga natin yung starter. Kailangan talagang tsagain. Tsagain natin. Pero doon sa filter, okay na, pinawaswas ko na ito kanina. Pinaano mo na. Okay. Galing sa tanke. Kasi yung electric fuel pump naman yun no? Yun kasi bago nagbuga. sinalpak yung filter, nagpalabas na muna kami galing tangke. Ayun, very good talaga to si Doc. Ito na lang sa high pressure pump. Tapos ang sabi ni Doc, brand new. Bagong palit din. So ibig sabihin, kung nagpalit ng brand new na high pressure pump, may problema na sila. Hindi, saka alam kung may tubig o wala. Siguro yung mekaniko nito, baka mekaniko loko to. Kasi nagpalit ka ng high pressure pump, ibig sabihin may problema ka sa fuel system. So dapat kung bago yung high pressure pump, pinuntahan mo rin to kasi para malinis lahat ng pasok na ano. Kaya kung talagang magaling yung mekaniko na yon, malalaman niya kagad sa buga pa lang nung fuel. Saka ito pa high pressure pump, nagpalit siya. Abot mo nga yung filter, nasaan yung filter? Luman-luma ito. Kung sinasabi ni Doc na bago yung high pressure pump, ba't hindi man lang nagpalit ng filter? Sobrang dumi. Magkano high pressure pump? Bago. O sabihin na natin walang 100,000. Pinakamababa dyan, 60,000. Yun ang pinakamababa. Pinakamababa na yun. Ba't di ka nagpalit ng fuel filter? Kung sino man yung mekaniko na yan. Ni Dr. Ray Melchor Santos, kung sino ka man. Ba't ganito ginawa mo sa sasakyan? Ayan, namumroblema tuloy tayo. Sana masave natin yung high pressure pump na bago. Kasi natambay siya sana masave natin. 2 weeks tong natambay. Tapos itong mga injectors. Dito, tubig pa Okay. Ayan, puti. Subukan natin itong main supply. Sige. Yan yung main. Yan yung galing sa pump. Sige. Sige daw. Sige, yan. Okay na, diesel na. Diesel na to. Kabit muna natin yung mga mga tubo. Pag umistart to, matutuwa yung matutuwa si Doc. Nagstay na rin ako rito kasi gusto kong mabigyan ng ng tuldok yung problema ni Dr. Ray Melchor. Pag napay-start namin ngayon to, konting pino na lang yan. Pero pag hindi umistart to, naku, malamang tinamaan ng injectors nito. Sana wag, kasi malaking gastos, hindi rin naman ako kikita. 'Di ba? Mapupunta lang sa Central 'yon. Marami na kaming pinagawa kay Central, marami na siyang kinita sa amin. Kaya sana wag masira itong injectors ni Doc. Okay. Gilang. Up. Okay. Kaya babalik ko return. Under na. Under na kami. Kung makakasalbat na. Salbado pa to. Pinakita namin sa inyo kung paano gagawin sa mga ganitong klase ng ng problema, yung mga situations. Pero kanina, nilinis yung tangke, tinanggal yung laman, inalis yung tubig, tapos yung filter pinalitan.
Tapos sa domes, teka muna, wag mo muna pa start. Yung ginawa mo doon sa filter domes, bago mo ilagay yung bagong filter, anong ginawa mo doon para malaman ng mga subscribers ni Autorans? Hindi, nag-ano na muna tayo. Yung mga tubo. Nagpalabas na muna tayo dito ng diesel na sulit na galing sa tangke. Oh, kasi yung tangke natin merong high pressure pump doon, electric fuel pump, no? Eh mahaba yung fuel line na papunta doon eh. So saka yun pag inon mo pa lang yung ignition, gumagana na yung electric fuel pump para actually yung pinupush niya lang naman para umakyat dito eh. Kaya nga ang ano nito, pag nagpapalit dito ng filter, kailangan pasingawin mo muna rito, hugot ko isang papuntang... Kasi walang feed pump yan walang pump. Kasi pag sinuksok mo agad tong hose na to papunta sa high pressure pump, hangin ang unang papasok din eh. Correct, Kaya kailangan magpasingaw ka muna rito. Doon sa pinakagaling sa tangke. Bago mo isuksok yung hose para hindi kaya ganyan yung design yan no? Hindi siya pinipihit. Hindi kaya o-ring type siya na may lock. Sige, try mo, start natin. Malapit na. Pasingaw tayo. Yeah. Ayun lang. Minute na. So maya, minute na yung starter. Mga kapatid, hindi po pwede na itutuloy-tuloy nyo ang pag-i-start kasi po mag-overheat yung starter nito. At itong mga Ford po, meron siyang safety feature na kapag uminit na yung starter, ay hindi na siya papayag na ulit-ulitin nyo pa siyang ma-start. Hihinto na siya. Kaya ipapahinga nyo muna yan. Pero dito sa ginawa namin, sa Ford Everest po na ito, ay nirekta muna namin doon sa baba yung starter. Kasi nga po, gusto na namin makita na umaandar na siya dahil kaunting-kaunti na lang aandar na. Medyo late na yung oras namin kagabi, kaya po inirekta na muna namin yung starter. Nagbunot ba tayo ng injectors kanina? Okay, nagbunot na kayo. Tapos na-videohan nyo ba? Hindi, no? Sayang. So dahil sa nagbunot na pala, wala na yun, naisingan na yun ng nung compression. Sa wakas ay napagana na namin ang makina. Kung makikita niyo po mga kapatid, yung 4 na injectors na yan, na sinabi nung dating mekaniko na pinakalibrate po nila, hindi po kami naniniwala doon. Dahil nga po hindi naman iyon ang talagang problema. Ang unang talagang naging problema nito ay yung wirings na nginatngat ng daga at yung tubig na nandoon sa loob ng tangke. Pero yung tubig nga po, sinasabi nga po namin, kung yun ay umabot ng 5 litro or 6 na litro, malamang yun po ay sinadya at hindi po yun galing doon sa pinagpakargahang gasoline station. O yan mga kapatid, umandar na. Maswerte pa rin si Doc. Ayan, kitang-kita niya kung paano natin inayos. Walang halong pandaraya, walang halong hokus-pokus. No? Kung mapapanood niya ngayon yung video na ito, talaga nakita niya kung paano natin inayos. Hindi tayo nagdagdag ng mga problema kasi namang problema na itong kapatid namin na to. Kaya dapat tulungan natin doon sa problema niya. O ayan, umaandar na po. Lalayo lang ako ng konti kasi maingay. Nagmi-minor na yan? Ito pwede naman itong hugasan ng tubig. Pwede, pwede yan. Tapos, tundang agad ng compressor, hangin. Kasi ito, hindi yung mawawala usok yan. Bakit mawala na nga yan pag natuyo na yung mga tumulong diesel? Ang totoo niyan, yung 4 na injectors na yan, walang problema yan. Wala, lima. Doon yan, yun talaga yung pinaka-issue niyan. Tubig. Tubig doon sa tangke at yung wirings nung asan na Oxpan. Kaya yung pinalit nilang high pressure pump na luma. Ayun na itatanong natin kay Doc. Doc Ray, Melchor, walang problema din. Sayang yun, walang problema yun. Kasi kung talagang kung talagang hindi sila nanloloko or nagkamali lang sila. Investiga dapat yun. Dapat sana nakita nila may tubig yung tangke. Kung nagkamali sila. 'Di ba? Kasi dapat nagpalit ka ng high pressure pump, nag-calibrate ka ng injectors. Ba't di ka nagpalit ng fuel filter? Samantalang doon ang pinakadaan ng lahat na para maging malinis yung pasok ng di ba? Kung nagpalit siya ng fuel filter, matik. Kita mo na kagad. Patayin mo muna. Sige.
Mamaya try nating i-start ulit. Saka lumalabas sa dashboard yung ano, yung water indicator. Oo. Doon pa lang magtataka ka. Sana nung nakita nila water in fuel tank, nakalagay doon. Water in fuel, yun ang nakalagay. Oh, yun. O edi syempre, titignan mo na ngayon. Imbestiga ka na doon. Imbestiga ka na. Sa fuel filter. Oo. Sa totoo lang, merong mga vlogger na nagpalabas na dyan na kapag ka talagang may tubig yung fuel filter, hindi talaga start meron. Kasi pag nandun sa fuel filter, ibig sabihin, yung tangke ang may tubig. Yung tangke may tubig. Saka syempre, yung canister na yun ang magbibigay ng diesel. Kung may tubig na dun sa fuel filter, hindi mo naman mapasisindi yung diesel. Kaya hindi talaga i-start. Naging problema dito, kasi lamang na lamang talaga yung tubig. Sobrang dami. Ilang Talaga. litro nga yung nakuha natin kung tutusin? Yung anong yun, di ba naka-full tank sa, siguro, mga kalahati dyan sa anong yan? So ito lahat yung mga nakuha natin. Oo, meron pa rito. Okay, ito may tubig talaga yan. So ngayon, nagpabili ako ng bagong diesel kasi hindi na namin gagamitin to. Panghugas na lang to. So ilan litro kaya yung laman? Tingin ko may mga 5 litro. 5 litro. Kasi yun sa tangke pala sabi ko sa tinapon namin kanina, puro tubig na talaga yung tira. Kaya lang Doms, kung 5 litro, hindi ako naniniwalang galing yun sa gas station. Hindi, saka kung kunti na yung tubig. Isa lapad ng tangke, ipupunta-punta lang yun doon sa dulo-dulo, hindi naman mag-i-stay yun doon sa pump. Hindi, kung 5 litro, sa tingin mo kaya galing yun sa kargahan sa gasoline station? Hindi kasi sinadya itong lagyan ng parang gano'n. Kasi parang sinadya na sabutahin na nilagyan ng tubig doon mismo sa tangke. Kasi ang dami nang nakuha, hindi naman tulubog sa baha. Kaya yan, nung natanggal na yung tubig, nagawa na natin yung paglilinis, umi-start na. Ngayon kaya i-start ulit yan? Start yan? Tingnan nga natin kung i-start. Muna, hintayin mo para nasa video ka. Sige, tingnan natin kung i-start. One click na. Nagdahilan lang. Mas mahal pa yung towing nito. Towing to? Tinowing to dito Nako, Doc. Meron kaming rito, naimbestigahan. Sabi nyo kanina sa akin nung tumawag kayo, bago ang fuel pump. Yung fuel pump, yung electric fuel pump na nando sa tangke, luma po yun kasi inilabas ko yun. Pinakita ko sa vlog. Ngayon, yung nandito sa makina, ang sabi nyo bago. Kung ito bago, dapat ito ay malinis. Dapat ito ay aluminum talaga ang makikita mo. Pero tignan natin kung talagang bago yung fuel pump na nakalagay dito. Saan dyan? Kita na. Ayan. Wala, hindi na palitan. Kasi kung 2 weeks ago lang to, hindi, kahit sabi mo 1 month yan, hindi yung ganyan kadumi. Leak pa ng langis yan ang galing dito sa Kaya nga, yan, aayusin pa natin yan, yung mga leak ng langis na yan. Saka yung cover, tanggal. Ayan yung high pressure pump po. Ayan, yung high pressure pump. Ayan, yan. Wala, hindi talaga napalitan. Luman-luma Hindi, saka andyan pa yung kita may leak nito yung dumi. Sa water pump po. Itong Everest na to, ipinagkakatiwala ni Doc Ray doon sa kanyang mekaniko dyan sa Bulacan. Biro mo, mula Kainta, pupunta pang Bulacan para la ipaayos. Tapos ang sabi ni Doc Ray sa akin kanina, kausap ko, bago daw ang fuel pump nito. Wala kaming makitang bago, puro dumi nga. Ito mga kapatid, tapatan tayo. Ito, Ford Everest, pwede akong kumita, doktor pa may-ari. Pero ipinakita namin sa inyo kung paano to gawin, kung paano to i-troubleshoot. Kung kayo makakakita, baka hindi nyo ako bayaran ng 100,000. Hindi, biro lang. Siyempre, kita nyo yung trabaho. Nag-overtime lang kami. Siyempre, kung sanay ka talaga, hindi ka magkakamali-mali ng trabaho. Yun din po kasi yun. Kung hindi mo pa alam yung diskarte, baka hindi mo pa kailaman. Hindi mo alam kung ano yung kakalasin mo. So since ito, kabisado natin yung mga dapat gawin, ipinakita namin sa inyo. Kikita ba tayo? Kasi pinakita natin, parang sa atin, ang dali-dali lang. Diba? Pero yun, ang importante doon, yung technical expertise. Yan yun. So yan, Doc, umaandar na to. Pero yung fuel pump mo, hindi to napalitan. Kung sino man yung mekaniko mo na yan na nagsasabing napalitan,
padala nyo ng ng tinapay na matigas, ha? At ibato niya sa mukha niya. At least natapos na natin. One more time. Papay-start natin kay kay Ace. Pero kailangan ibalik natin yung original niyang baterya, tapos anuhan na lang natin ng llabe. Tukuran natin. Pwede. Sige. Okay. Ayan na yung battery ni Doc, may nakalagay pang Doc. Ayan, Doc. May pinagbabawal na technique. Ayan na. Okay. Sige, baka mo lang. Para kumargala ng konti. Pero mabait pa rin sa start. Oo, madali pa restart. Remembrance. Para suka no? Kaya Doc Ray Melchor Santos, pinsan ni Ate Ligaya Silverio de la Merced. Hindi kami magkakalayo, halos magkakamag-anak po kami. Ayan na po, maayos na ang inyong Ford Everest. Konting pino na lang, konting check-up pa dun sa mga pinagagalaw namin dito para hindi po ito mag-back job sa'yo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa. At doon sa mga nagtatampo sa akin tungkol doon sa mga nakaraang vlog ko, pasensya na po kayo. Kailangan ko lamang pong banggitin din yung mga bagay na yan, alang-alang din po sa kaalaman na dapat nating malaman tungkol din doon sa mga bagay na yon. Mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Wala naman tulo eh. Wala, yan. Tulo yan, Tama ba yan? Hindi na lang siya uminto sa gasoline station. Kala ko naman merong plastic. Tapos yung mga pasahero, may babae pa doon. Ay, yung pinag-ihian niya,